ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mapayapang araw mga kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. May magandang bunga ba sa ating buhay ang salita ng Diyos na araw-araw nating napapakinggan at napagninilayan? Bago natin ito sagutin, humugot muna tayo ng inspirasyon sa mabuting balita mula kay San Marcos, Kabanata 4, talata 1 hanggang 20. Nagsimulang magturo si Jesus sa tabing dagat at marami ang nagkatipon sa kanya. Makinig kayo. Lumabas ang mga hasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga yong. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init, at sapagkat walang ugat, natuyo ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan, at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman at hindi namunga. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa, at namunga sa paglaki at paglago. May nagbunga ng 30. 60 ang iba, at 100 ang iba pa. Makinig ang may tenga. Ang salita ang inihahasik ng mga hasik. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nahasikan ng salita. Na pagkarinig nila sa salita ay agad na dumating ang masama, at inagaw ang nahasik sa kanila. Gayon din ang nahasik sa batuhan. Pagkarinig nila sa salita, kaagad nila itong tinanggap ng buong kasiyahan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang kalooban at panandalian lamang. Kapag nagkaroon ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita, agad-agad silang natisod. May iba pang nahasik sa mga tinikan. Ang mga ito ang nakarinig sa salita. Ngunit pinapasok ang mga ito ng mga makamundong kabalisahan, ng pandaraya, ng kayamanan, at ng iba pang mga pagnanasa. Sinikil ng mga ito ang salita at hindi na nakapagbunga. Ang mga buto namang nahasik sa matabang lupa ay ang mga nakarinig sa salita at isinagawa ito. At nagbubunga sila ng 100, 60 o 30. Magandang araw. Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May kwento tungkol sa 3 estudyanteng binigyan ng guro ng beads, karayom at sinulid para gumawa ng pulseras. Yung isa, simple lang ang tuhog. Ang ikalawa, 2 layers ang tuhog. Ang ikatlo, pabulaklak at artistiko. Tunay nga, ang anumang ganda, depende sa estilo at pagkamapanlikha, wala sa materyales. Sa Ebanghelyo ngayon, inilahad ni Jesus ang naging kapalaran ng mga butong nahulog sa iba't ibang lugar. Paghahambing ito sa salita ng Diyos na tinatanggap sa iba't ibang paraan ng mga tao, may nagiging sagana, may namamatay bago pa man magsimulang mabuhay. Tayo man ay tumatanggap din ng mga biyaya ng Diyos sa araw-araw. Nasa sa atin kung paano ito pagyayamanin, payayabungin at ibabahagi sa iba. O Jesus, loobin mong matuturing kaming maging mapanlikha sa mga bagay na ginagawa namin para sa iyo. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin.
Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ihabilin natin sa Panginoon ang bagong taon 2019 at manalig na siyang may likha sa atin ang may ganap na kontrol sa ating buhay at pag-iral sa mundo. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.